And welcome po sa ating NECO. Yan, slides naman po tayo. Yan, sa training po natin, para lang isipin nyo po sa training, para ka lang kakain ng isda. Kung ano yung laman, kainin mo yung tinik, itapon mo. Okay? Kasi may sasabihin ako sa'yo, may maririnig kayo sa akin. Kung sa tingin mo makakatulong, i-apply mo lang. Kung sa tingin mong hindi or hindi effective para sa'yo, okay lang. Pero ito pong sasabihin ko po sa inyo or i-share ko po sa inyo, ito po yung almost 12 years of experience ko dito. Okay po? Hindi lang to basta knowledge na narinig ko lang, nabasa ko lang. Wisdom ko po to. Kung bakit din po ako kumita na malaki, hindi lang po ako naging milyonaryo sa team namin, nakapag-create na rin po ako ng more than nasa 20 plus millionaires under my organization. Okay, welcome po sa ating new Empower Consumerism Orientation. Yan, sa lahat po na gusto maging successful po sa ganitong business, kailangan lagi kang nakikinig ng NECO, di ba? At least hindi lang isang NECO. Ako po, hanggang ngayon, every week po nakikinig po ako ng NECO. Paulit-ulit. NECO ni Sir Jurgen, Sir Arnel, lahat po ng NECO ng mga Speakers Bureau and mga NECO po ng mga kahit mga bagong distributor na may resulta or ginagawa yung business, hindi po ako nag-i-stop na makinig. Bakit? Kasi po ang NECO para sa akin, ito po yung magiging charger mo. Di ba ang cellphone, kahit full charge ng cellphone, kapag lagi mong ginagamit, maubos at maubusan eh. Or mabilis malobat. Correct. Lalo na kapag pinang-data mo, pinang-tawag mo, pinang-video call mo, mabilis malobat. And even though yung cellphone, wag mong gamitin, itabi mo lang, malulobat at malulobat yan. Or may empty bat yan. And kung gusto mong maging consistent, magkaroon ng momentum sa ganitong business, dapat never na never ka magpapalagpas ng ganitong NECO. Okay? Yan, our first topic is yan, doubt and fear. Sino po ba yung may duda dito? Sino po ba yung may fear dito? Patype nga po ng number 3 kung may duda at fear ka. Yan, si Prof. Jezreel. Yung iba, walang duda, walang takot. Guys, tandaan nyo yung duda at takot, normal po yan sa tao. Kasi human po tayo. Hindi po tayo robot. Ang doubt of fear, normal po sa atin yan. Pero yung doubt and fear, hindi po yan makakatulong sa iyo sa negosyo. Ano ba yung nakakaduda dito sa business? 'Di ba? Alam nyo, sa company, wala na tayong pagdududahan kasi mag-18 years na po tayo. Ang dami na naging successful. Ang dami nang kumita ng malaki. Sa OFW po, shoutout po sa mga OFW yung business partners po natin. Ang dami na pong OFW na nag-for good dito sa Pilipinas na na-enjoy po yung kanilang freedom kasama yung pamilya nila. Tama ba? Sa doubt and fear, ang unang-una naman kasi nakakatakot, yung fear of unknown eh. Di ba? Sa takot, fear of unknown. Ano yung unknown? Kikita ba ako dyan? Magiging successful ba ako dyan? Kung nag-resign ba ako, paano na pamilya ko? Tama ba? Siyempre, natatakot ka kasi lalo na kung first time mo itong gagawin. Katulad po na na-experience ko, first networking company ko po to. Siyempre, sa umpisa may takot. Lalo na, mayroon akong special child na niisip ko rin dati, what if hindi ako kumita? Pero alam nyo ba ang dapat mong gawin para mawala or mabawasan yung takot at duda? Basic lang po, kailangan mo po ng training. Matid ka ng maraming training, makinig ka sa mga mentors na nagkaroon ng resulta. Kasi basic eh, kung sila nagawa, anong reason para hindi mo magawa? Correct? Yung fear, lalo na sa panahon ngayon, nasa social media tayo, nasa internet, kasi maraming magsasabi dyan, scam yan, hindi totoo yan, blah, 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 blah. Kung ikaw, wala kang information, wala kang knowledge, wala kang training, yung mga naririnig mo, mabilis kang maniwala. Tama? Tama ba? Kaya kailangan mo po training. Sabi nga, ang backbone po sa business natin is training. Yung training po ang magbibuild sa iyo ng pundasyon. Foundation, type nyo nga po foundation. Hindi yun nilalagay sa mukha Pundasyon. Yung pundasyon po, parang yung building, nakakita naman po siguro kayo ng building, di ba? The more na mas mataas ang building, dapat mas malalim ang pundasyon. Correct? Tama ba? Yes.
And dito po sa business natin, the more na gusto mo mas maging successful dito, malayo ang marating mo, magkaroon ka ng malaking resulta, malaking grupo, 6 figures income per week. Imagine mo, 6 figures income per week. Ano kaya buhay mo nun? Sa mga lalaki, di ba? Kung gwapo ka, pero nagta-tricycle ka, mas lalo ka sigurong gwapo kapag meron ka sariling sasakyan. Tama ba? What if nakakotse ka, di ba? Kahit wala kang ligo, pagbaba mo, ang gwapo mo eh. Ang bango mo tignan eh. Correct? Kaya kung gusto mong mas malayo ang marating mo sa ganitong business, kailangan mong umattend ka ng series of training. Huwag kang mananawa sa training. Kasi kahit kami po may resulta na, hindi pa rin po kami natatapos or nananawa umattend. Makinig, paulit-ulit po ng training. Sa panahon naman po ngayon, marami ng paraan eh. Dati po, yung kami, yung 2013, kailangan pa namin pumunta ng office, kakaunti pa yung video. Ngayon kahit OFW ka, maraming mga videos. Meron pang ganitong Zoom meeting na ino-organize ng mga prof nyo para ikaw ma-educate, matuto, lumalim yung pundasyon mo. Tama ba? Imagine mo yung building na walang pundasyon, di ba? Baka iyan lang ng aso yan. Gagalaw-galaw na yan eh. Di ba? Kaya kailangan mo po ng mas malalim ng pundasyon. And yung training po, hindi lang po yan sa business natin. Lahat po na naging successful, any field of life, kailangan po nila ng series of training. Sabi nga, repetition is the mother of all learnings. Si Manny Pacquiao, kahit 8 division title holder na, kapag may laban niya, nagtitraining po siya. Mga NBA player, bakit magagaling? Araw-araw po sila nagbabasketball. Hindi lang 8 hours, mas marami pang training. Yung iba nagsasabing magagaling sa bilyar, ano bang ginagawa nila? Yung iba, di ba, meron tayong kasabihan, kaya yung magaling sa bilyar, sa mesa na natutulog. Ibig sabihin, wala siyang ginagawa kundi magbilyar na magbilyar. Guys, kung ganito rin sa business natin, gusto mong gumaling, kailangan umattend ka ng series of trainings and hindi lang sapat na magti-training ka. Kailangan i-apply mo yung training na natutunan mo. Correct? Kasi useless din po yung training ka ng training, hindi mo naman ina-apply. Parang ganito, gusto mo matutong mag-bike, nanonood ka lang ng how to bike. Nanonood ka lang nagbabike. Ang tanong, magaling ka na bang mag-bike? Gusto mo matutong lumangoy, nanood ka ng mga videos how to swim. Nagbasa ka ng libro 100 times ng books how to swim. The question is, magaling ka na bang lumangoy? Definitely hindi. Correct? Sa ganitong business, kung gusto mong matuto at gumaling, dapat yung mga natututunan mo, kailangan mo pong i-apply. Okay? And the more na marami kang training, tataas yung confidence mo. Diyan po mawawala yung duda sa kayong peer. Correct? Kasi parang ganito, sa bilyar na lang, malakas kang maghamon ng pustahan kapag ikaw, alam mo, well-trained ka, praktisado ka. Ganon din sa basketball. Kung grupo kayo na nagbabasketball, may dumayo, naghamon ng pustahan, kahit pa paano, di ba? Lalaban ka. Ganito rin po sa business natin. Kapag ikaw wala ka pong training, mga basic trainings, hindi ka basta-basta makakausap ng client. 'Di ba? Ba konting tanong lang or hindi mo masagot si client, sayang. Tama ba? Kaya bago ka talagang humataw sa business, dapat i-train mo yung sarili mo. I-equip mo yung sarili mo para lumalim na lumalim yung pundasyon mo. Para mawala po yung duda at takot. Okay po, next tayo. Yan, attitude, ugali. Yan, sa attitude po, isa po siya sa mga pinaka-basic. Dapat 100% attitude. Di lang 80 or 90%. 100% attitude. Ano po ba yung attitude na kailangan mo matutunan? Una po dyan yung good learning and listening attitude, GLLA. Kailangan empty cup ka, humble ka. Sa mga professional po dito, we respect all your profession. Kaya lang kung gusto mo pong matuto dito, kailangan matuto ka pong makinig sa mga mentor mo, sa mga coaches mo, sa upline mo. Even though yung nag-invite sa'yo, mas bata sa'yo or mas mataas yung natapos mo, you need to humble down. Tama? Kasi parang ang isang baso, kapag punong-puno ang baso, sabi nga, kahit anong salin mo, hindi po yan matatapon at matatapon. Tama ba? Kaya kung gusto mo maging resultado rin dito, sa ganitong business, kailangan ka magkaroon ng good learning and listening attitude. Kailangan mag-humble down ka. And good news po dito dahil ngayon nandito ka, nakikinig ka,
sa Zoom, or yung iba po, alam ko po naka-stream po to, pwede ma-review po to, mapanood ulit, and congratulate mo yung sarili mo. Kasi nagkakaroon ka ng GLLA na. Diba? Nakikinig ka, sinabi ng mentor mo, oy, umattend ka ng ganitong training, and nag-humble down ka ng makinig. Isa po yan sa sign, senyales, na magiging successful ka rin sa ganitong business. And additional po sa attitude, kailangan mo po dito ng PMA. Yan. Hindi yan yung yung PMA na pahinga muna anak. Hindi rin to yung PMA na Philippine Military Academy. Ang PMA po sa business natin, positive mental attitude. Type mo nga po PMA sa mga nakikinig po. PMA. Ano po ba ang PMA? Paano po ba makakatulong sa business mo ang PMA? Ang PMA po, yung pipilitin mong makita lahat ng positibo po na nangyayari sa bawat bagay. Tandaan nyo guys, lahat na nangyayari sa atin is neutral. Nasa sayo kung paano mo siya titignan. Kung negative or positive. Parang ganito, lalo na sa mga babae, what if nadapa ka, nauna yung tuhod mo, nadagdagan na naman yung mga coins mo sa legs, di ba? Pwede kang mabadrip di ba? Kasi nadapa ka Tapos sugat-sugat na naman yung legs mo, nadagdagan na naman yung peklat mo. Kung medyo negative ka mag-isip. Pero kung PMA ka, ganito iisipin mo. Kung nadapa ka, nauna tuhod mo, pwede kang mag-thank you kay God. Kasi bakit? God, thank you kasi nadapa ako, nauna po yung tuhod ko, hindi po yung mukha ko. Malamang baldog ako. Buti po, nadapa ako, tuhod ko nauna, hindi yung ilong ko. Panguna nga, mapipisat pa. Di ba? Guys, ganyan po yung PMA. Yung PMA, pipilitin mo maging positibo lagi. Alam po natin nangyayari sa paligid natin, wala pong perfect, maraming challenges, maraming situation. Pero sa mga situation na yan, kung magiging positive ka, mas lamang ka. Sabi nga po, kung napapanood niyo po yung The Secret, di ba? Sabi po doon ni Earl Nightingale, you become what you think. Di ba? Kasi kung ang isip mo is positive, basic po to guys tandaan niyo po to. Kung ang isip mo positive, ang thoughts mo positive, ang nararamdaman mo is positive din. Correct? And yung action mo magiging positive din. And soon, yung resulta mo magiging positive. Correct? Kasi kung ang isip mo pa lang, ay, ang hirap. Ay, ang dami namang gagawin. Ay, hindi para sa akin. Imagine mo, sa isip pa lang, negative ka na. Di ba? Ang isip mo pa lang negative na. Dahil ang isip mo negative, ang emotion mo magiging negative. Correct? Ang action mo magiging negative din. And soon guys, yung resulta mo magiging negative din. Kung gusto mo na magkaroon ka ng positibong buhay, lalo na sa ganitong industry, i-practice mo po yung PMA, positive mental attitude. Maging positibo ka lang lagi. 'Di ba? Positibo ka lang, araw, gabi, anong man sitwasyon na pinagdadaan mo, maging positive ka. Kung nagugutom ka ngayon, normal lang yan. Di ba? Pinagdaanan din po namin yan. Pero isipin mo, ikaw, effortless yung pagdadayat mo, ang dami dyan matataba, hindi makapag-diet, di ba? Kung ikaw ngayon naglalakad, pauwi sa hub, di ba? Okay lang yan, appreciate mo pa rin yan. Kasi ikaw, di ba, nakakapag-exercise ka sa paglalakad. Yung iba nga dyan, may yaman, may pera, pupunta sa gym, magbabayad sa gym, magte-treadmill. Ikaw, effortless. Kaya guys, sabi nga, practicein mo maging positibo at magiging positibo ang buhay mo sa future. Next po tayo. Are you learning? Yan, belief, paniniwala. Sabi ko nga, kung positive ang isip mo, syempre yung paniniwala mo magiging positive din. Correct? Kanino ka ba dapat maniwala? Syempre, sa company natin, especially, ang company po natin wala nang dapat patunayan pa kasi 18 years na po tayo. Kung hindi maganda ang isang company, hindi po siya tatagal. Ang dami na po na-create ng milyonaryo. Ang dami natin offices. Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din po sa abroad. Diba? Sobrang lucrative po ng ating marketing plan. Ang dami na pong umasenso. Buti kung sa 18 years, 18 lang ang naging milyonaryo. Hindi Sobrang dami na. Nasa almost 30,000 na. Ang dami na rin nagkaroon ng sasakyan, all walks of life. Hindi tinatanong ko,
ilang taong ka, bata, matanda, may ngipin o wala, ano man gender mo, basta may pangarap ka, gawin mo yung marketing plan, yung business, pwede at pwede kang magkaroon ng resulta. Okay? Siyempre, bukod sa company, maniwala ka sa products, kailangan gamitin mo. Wag lang yung insurance, ha? Ano lang yan, for emergency. 'Di ba? Pero yung sa products naman, sabi nga, ang aksidente, di natin malalaman kung saan, sino, paano. Maganda, insured ka kasi marami naman sa insurance na nakita natin na proven talaga. And sa mga nag-iisip po dito, yung products natin, di ba? Maganda gamitin mo rin po. Iba po kasi yung may conviction ka eh. Katulad po ako, totally nag-join po ako talaga sa business dahil sa products talaga kasi nanay tatay ko sakitin. And I'm so thankful and blessed kay God kasi dahil po sa product, gumanda po yung pakiramdam nila. Okay, and maniwala ka sa yung crossline. Si crossline na yung mga kasama mo sa business natin. Ako po, crossline nyo po ako, pero bakit nandito ako ngayon? Nagtutulungan po kasi tayo. Lalo na sa SECOM community, yan. Kasi naniniwala po kami, ang success po ng isa, success natin lahat. Correct? Sa crossline mo, paniwalain mo sila. Kasi yung gawin mo silang inspirasyon. Tama ba? And sabi ko nga, kung ano nakikita mo maganda, kunin mo. Yung nakikita mong pangit, itapon mo lang. Pero dito sa Team Ultimax, saka sa SECOM, naniniwala po ako, meron po tayo napakaganda, napaka-healthy cross-lining. Correct? Kaya yung mga cross-line mo, kaibiganin mo, mahalin mo na hindi mo paibigin na. 'Di ba? Mahalin mo lang as a brotherhood kasi nga SECOM tayo, 'di ba? Brotherhood in business. Okay? Yan, syempre maniwala ka sa iyong sponsor, sa nag-sponsor sa iyo. Sa upline mo, sa coach mo, sa prop mo, dapat nga maging thankful ka sa kanya. I-type mo nga, thank you upline, thank you prop. Yan, kasi kung wala ka dito, kung hindi ka na-invite, malamang wala naman naging member po dito sa EC na hindi po na-invite. Sabi ko nga kanina, kung hindi ako kinulit ng sponsor ko, malamang empleyado pa rin po ako. Di ko alam. Malamang artista na rin. 'Di ba? Kung hindi niya ako in-invite, hindi niya ako kinulit ng kinulit kahit 3 beses ko siyang in-India, malamang hindi ako nagkaroon sa sakyan. Malamang motor pa rin, 'di ba? Eh ngayon nakatatlong sasakyan na ako and naniniwala ako this year, 'di ba? Madadagdagan na naman 'yan. Lalabas ko yung pickup ko na Ford, 'di ba? Ford Raptor F-150. Okay. And maging grateful ka kung ang sponsor mo napaka-supportive, sobrang laking blessing po 'yan. Kung bago lang din siya, pares lang kayo naging member, 'di ba? Sabay lang kayo nagpa-member, be grateful pa rin. Respect mo pa rin siya kahit sabihin natin na mas malaki na kinikita mo sa sponsor mo. Kailangan po natin maging grateful, 'di ba? Maging grateful sa sponsor natin kasi siya yung nag-introduce sa'yo ng ganitong napakagandang opportunity. Okay? Okay ba? And syempre, maniwala ka sa ating creator. Diba? Sabi nga, everything happen with a purpose. Malamang matagal ka na nagpipray kay God na gusto mong masenso, magbago ang buhay. Hindi naman bababa dito si God para bigyan ka ng pera. Di ba? Nakakatakot yun. Natutulog ka, biglang may liwanag. Oh, anak. Di ba? Ito yung 10 million. Di ba? Hindi po mangyayari po yun. Si God may mga padadaanin sa ating mga opportunities. Nasa sayo kung i-grab mo hindi. And I do believe nakita mo tong Empower Consumerism, OBI, isa ito sa answer prayer sa'yo. Diba? Kaya kailangan i-grab mo, syempre paniwalaan mo, diba, na binigay sa'yo ni Lord to. And higit sa lahat, kailangan mong trabahuin. Diba? Kailangan natin pagtulungan para magkaroon ka ng resulta. Okay? And higit sa lahat, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka na deserve mong maging successful. Deserve mong magkaroon ng sasakyan. Deserve mong kumita ng milyon. Deserve mo na, di ba, kumita ng 6 figures. Imagine mo ano kaya buhay mo kumikita ng 6 figures income per month. Per month na lang muna. Ano kaya experience mo? Ako na-experience ko po kumita ng 6 figures way back 2014. And sunod-sunod na po yun. Hindi na po nag-stop.
And hindi lang po naging a month yun. Dumating sa time yung 6 figures, kinikita ko po siya ng 2 weeks, 1 week. Di ba? Napakasarap. Imaginein mo, pikit mo nga mata mo, imagine mo kumikita ka ng 6 figures income. Ano kaya mabibili mo nun? Ano kaya pwedeng mangyari sa buhay mo? Sa mga babae, kahit pa paano, di ba? Makakatulong ka sa pamilya mo, mabibili mo yung bag, gusto mong makeup, di ba? Mga gusto mong, basta marami yung magagawa eh. Especially sa sarili mo. And what if matulungin ka pa? Mas marami kang matutulungan. Correct. Kaya dapat maniwala ka na deserve mong maging successful. You are a champion. Di ba? Nandito ka, pinakita sa'yo ni Lord yung ganitong kagandang, sobrang gandang opportunity. Kailangan paniwalaan mo lang. Sabi ko nga kanina, you become what you think about. And ito pa, kung kilala niyo po si Oprah Winfrey, isa sa mga bilyonaryo na babae host sa Amerika. Sabi niya, hindi lang sapat na you become what you think about. Sabi niya, you become what you believe. Di ba ang ganda? You become what you believe. Paniwalaan mo na deserve mong maging global ambassador, deserve mong maging great leaders, deserve mong mag-drive ng sariling sasakyan. Di mo deserve laging naglalakad, laging naka-tricycle, laging naka-jeep, laging naka-bus. Okay lang po yan sa simula, pero wag na wag kang papayag. Di ba? Paniwalaan mo na deserve mo magkaroon ng sasakyan. Ano kaya ngiti ng pamilya mo kapag ikaw uuwi sa inyo may sarili kang sasakyan na dala-dala? Sasakay mo sila, di ba? Papasyal mo sila sa labas. Di ba? Ang sarap. Ako po kasi na-experience ko talaga yun. Pina-experience ko sa kanila yun, yung, lalo na yung bagong kotse ko. Kaya sa Montero, inuwi ko yung pamilya ko sa Cagayan. Sa Cagayan Valley, taga Tugigaraw po yung father ko. Inuwi ko sila doon. Pina-experience ko sa kanila. Diba yung mga travel. Ang sarap. Kaya kailangan paniwalaan mo. Kasi yung belief, yan po yung magiging fuel mo eh. Kasi once yung belief mo may hina-hina na, yung energy mo dito sa ganitong business, hihina at mawawala na rin. Kaya kailangan mo rin po umattend ng series of training para mas tumaas ang belief mo. Okay? Next po tayo. Yan, Ilocano. Si Prof. Belly. Ang tatay ko po, marami akong kamag-anak, Tugigaraw, pero tatay ko is Alcala, Cagayan Valley. Nanay ko naman po is Nueva Ecija. Yan, Ilocano po ako. Dugong Ilocano kasi nanay ko sa Nueva Ecija, San Jose, Ilocano rin. Diba? Pero dito po ako lumaki sa Manila. Okay, commitment. Yan, kung kailangan mong maging committed. Mayroon po 3 level ng commitment. Unang-una po yung I try. Pangalawa, I do my best. Pangatlo, I do my best whatever it takes. At ito po yung kailangan mo para maging successful ka dito. Kailangan mo whatever it takes. Kailangan patay kung patay. Hindi po literal na patayan dito ha. The word is, ang gusto mo is baguhin yung buhay ng pamilya mo. Tama? Correct ba? Gusto mo magbago ang buhay mo kasama pamilya mo. Dapat ibibigay mo rin dito yung buhay mo. Yung commitment mo dapat dito, whatever it takes. Yung iba kasi, interested lang. Tandaan nyo ha, iba po ang interested sa committed. Usually po ang interesado lang siya. Gagawin niya lang yung isang bagay nang komportable siya. Tama? Kapag yan, nahihirapan na, yung interest niya unti-unti nang mawawala. Pero kapag ikaw committed, whatever takes, ano man yung pagdadaanan mo, diretso man po tayo, there is no elevator to success. Wala pong instant success. Kasi kung madali pong maging successful, dapat lahat ng mga lahat po ng mga tao or sumali dito sa EC, naging successful na. Correct? Yung iba, bakit hindi nagiging successful? Malamang, sabi ko kanina, kulang sila sa pundasyon. Wala silang training. Pangalawa, mababa yung belief nila. Pangatlo, yung commitment nila sobrang baba. Interesado lang. Baka sumali lang kasi cute yung nag-invite sa kanya. Di ba? Ang cute niya kasi, bakit nag-invite? Ang cute kasi ng sponsor ko, gwapo, ang ganda, sexy pa. O kaya sumali.
Kaya yung gagawin na yung business, wala na. Tama? And kung gusto mo pong mag-harvest, gusto mo kumita ng sobrang laki sa ganitong business, kailangan ang commitment mo dito, whatever it takes. Patay kung patay. Okay? O next po tayo. Discouragement. Marami na ba sa mga bago po dito? Matagal, marami po ba nagdi-discourage sa inyo? Guys, alam niyo po yung discouragement is normal. Ha? Para po yung pelikula, may mga kontrabida. Kasi wala pong kwenta ang isang pelikula na walang kontrabida. Tama ba? Imagine mo yung si Coco Martin. No? Ano ba pala ba si Coco Martin? Di ba? Di niya naman pwedeng gulpihin yung leading lady niya para maging bida siya. Kung titignan nyo yung ibang, si Cardo daw, di ba? Yung ibang mga pelikula, si Fernando po Jr., binubugbog yan, sinasaktan niya, kinukutya. Di ba? May mga kontrabida sa buhay niya and nilalabanan niya yan, ino-overcome niya. And doon po gumaganda yung istorya ng pelikula. Kasi kung si Fernando po, sinong bubugbugin niya? Si Susan Roses, di ba? Kasi walang kontrabida. Guys, ganyan din po sa business natin. Marami kang madi-discourage, marami kang ma-encounter na discouragement. Ang mas masaklap, unang-una sa pamilya mo. Correct? Pero tandaan nyo, bakit ka nila dinidiscourage? Hindi kasi nila nakita yung nakita mo. Hindi nila naunawaan yung naunawaan mo. Malamang din-discourage ka nila kasi mahal ka nila, ayaw ka nila mapahamak. Kaya lang tandaan mo, ikaw yung nakakita. Ikaw yung nakarinig. Hindi po sila. Kasi kung makikinig ka sa discouragement ng ibang tao, lagi mo itong tanungin sa sarili mo, who will pay your bills? Pwede ka naman makinig sa kanila kung dinidiscourage ka nila. Ang tanong, sila ba magbabayad ng bayaran mo? Sila ba magbibigay sa'yo ng pangarap mo? Magbibigay sa'yo ng kotse, ng savings, ng travel? Kung magagawa nila sa yun, pakinggan mo sila. Pero kung hindi, guys, huwag ka muna makinig po sa discouragement nila. Yan, bigyan ko po kayo ng isang kwento. Merong isang patpating palaka. Itong patpating palaka na to, sinilang po siya sa isang balon. Alam niyo yung balon? Well, yung balon na walang tubig. Kasama niya po doon yung mga kapwa niya palaka. Meron nung si patpating palaka, maliit pa lang siya, may goal siya dito na gusto niyang makatalon, makalabas po doon sa balon. Kaya ginagawa ni Patpatin Palaka, tumatalon-talon siya araw-araw. Tinatry niya. Habang tumatalon si Patpatin Palaka, yung mga kapwa niya palaka na kasama niya sa balon, pinagtatawanan siya. Meron na doon matanda, lolong palaka na doon na tumanda. Sabi ng lolong matanda, dito na ako tumanda. Ni isa, wala mo lang nakalabas. Tapos yung meron nung mas malusog na palaka sa kanya, sabi niya, ako nga, mas macho sa'yo, mas maganda katawan ko, di ako nakalabas, ikaw pa kaya. May isang palaka naman doon, ako nga, mas matalino ako sa'yo, hindi ako nakalabas. Sinasayang mo lang yung panahon mo. Kaya lang, si Patpatin Palaka, everyday, talon ng talon, talon ng talon. Wala po siyang pakialam sa mga nagsasalita sa paligid niya. And dahil sa paulit-ulit na pagtalo ni Patpatin Palaka, alam niyo ba, dumating yung time na develop yung muscle sa legs. Tapos meron siyang isang talon, nakalabas po siya sa balon. And he lived happily ever after. Ha? Ayan. Kung sa kwento, tingin nyo, ano ba yung reason bakit nakalabas si Patpatin Palaka? Okay, sagutin ko na. Ayan, may sumagot na, bingi. Guys, kung gusto mong maging successful po dito, kasi kung si Patpatin Palaka, lahat ng mga pinagsasabi sa kanyang discouragement, ininda niya. Uy, ganun pala. Ay. Diba? Ininda niya, naniwala siya sa ibang tao, malamang hindi siya naging successful. Hindi siya nakalabas. Ganon din po dito sa ganitong business. Kung gusto mo pong maging successful dito, sa umpisa, huwag ka munang makinig sa mga kakilala mo na hindi naman po ito ginagawa. Pakinggan mo po yung ginagawa ito at nagkaroon po ng resulta. Parang ganito, may concern ka sa batas, magtatanong ka sa abogado. Hindi ka magtatanong sa nanay at tatay mo. Di ba? Correct ba? Basic lang. Ito, diretsuhan pero masakit. Kung nanay at tatay mo hindi mayaman, mga kapatid mo,
Guys, wag ka munang maniwala sa kanila kasi kung alam nila is effective, dapat maganda buhay nila ngayon. Correct o correct? Pero huwag niyo sasabihin, masasaktan sila. Basic lang yan. Kasi kung sinanay mo, gari, nagtanong ka ng about sa auto restrict muna eh. Ayun. Ayun, inom muna ako ng tubig. Kung dinidiscourage kayo nila, huwag niyo muna pakinggan. Ignore nyo lang muna kasi hindi yan makakatulong. And isa po sa desire. Kailangan may desire ka. Dapat meron ka dito naglalagablab na pagganasa. Saan? Sa goals mo. Kasi dito wala tayong boss, pero ang boss mo dito yung goals mo. 'Di ba? Yan yung magdadrive sa iyo eh. Yan yung magbibigay sa iyo ng fuel para gumising kahit inaantok ka. Correct? Kahit napapagod ka, yung mga goals mo, yan yung magdadrive. Yan yung magbibigay ng energy sa'yo. Kaya nga napaka-importante dito, meron kang dream board eh. Basic po yan ha, dream board. Kasi kung yung dream board mo pa lang hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Dream board, yung kotse, tinatamad ka na magpaskil-paskil, magdikit-dikit. Imagine mo, napakamura, napakasimpleng effort, hindi mo pa ginagawa. Guys, basic po, para ka maging successful, mag-start ka sa mga baby step. Maraming mga bagay na tinuturo sa atin yung mga coaches natin. Minsan, ililiglet natin, binabaliwala natin. Ay, wala naman yan. Ano. Gusto ko yung ng kotse na agad. Hindi, may science po yan. Kaya po, yan, lahat po ba dito? Type 1 sa lahat ng may dream board or vision board. Yan, dami. Yan, congratulations. And dapat ina-upgrade nyo po yan ha. And dapat, ang dream board, vision board, meron po yan time frame. Lalagyan mo siya ng time frame kung kailan mo gusto makuha. Hindi lang basta pinaskill mo yan. Mas maganda yun, nakikita mo siya araw-araw. Pagkagising mo, kaya saan ka pupuntang Ako po, bigyan ko po kayo ng tips sa aking first car. Ginawa ko po, nagpa-print ako ng marami and nakikita ko po siya lagi. Hindi lang po siya sa dream board. Sa pintuan, sa pader, dinikit ko po siya. Ganon din po sa Montero. Yung Montero na GLS na nabili ko, talagang pinaskill ko po siya. Pupunta ako sa kasa. Mas maganda, punta ka rin sa kasa. Pupunta ako sa kasa, humingi ako ng brochure. Tapos yung picture ko ng 1x1, ginupit ko, nilagay ko doon sa picture na ako nagdadrive. Ganun po yung desire ko. And nagmamanifest po siya. Yun po yung maganda. Paniwalaan mo lang and trabahuin mo, magkaroon ka ng desire, discipline. Ayan, sa D. Kasi kung may desire ka, wala ka naman disiplina, hindi mo rin siya basta-basta makakuha. Correct? Tama. Kailangan magkaroon ka ng disiplina. Kung ano ang tinuro sa'yo ni coach na dapat mong gagawin, di ba? Dapat gawin mo. Kasi yung isa pa sa D, yung distraction, ang dami natin distraction ngayon sa social media. Ang business natin is FB. Kaya lang sa FB rin maraming distraction. Sa Messenger marami rin distraction. Correct? Manood ka lang ng mga videos na comedy. Dami na, sunod-sunod na po yan. And dapat yung distraction, kailangan ma-eliminate mo. Magkaroon ka ng laser focus sa goal mo muna. Para magkaroon ka ng disiplina para isa-isa sa mga goals mo makuha mo. Okay? Next tayo. Are you learning? Yan, excitement. Excitement. Kailangan excited ka. Excited ka sa pangarap mo. Excited ka gumising. Kasi bakit? Bakit ka kailangan kasi yung energy po na excitement, nakakahawa po yan. Diba? Wala naman taong gustong sumali sa mga taong malungkotin eh. Diba? Kahit hindi ka nga nag-iisi, meron ka bang kaibigan, friend, ano kaya problema? Meron ka bang nakilala na tropa na gustong samahan yung tropa niya na lagi may problema? Di ba wala? Karamihan nga kahit yung, alam niyo yung mga comedian na mga masasayahin, di ba? Kahit walang pera yan, gustong-gustong isama sa tropa yan kasi siya lagi nagpapasaya eh. Tama? Kaya yung excitement, kailangan mo siya. And paano po papataasin yung excitement? Gawa, yan, basic po yan. Dagdag nyo yung dream board. Nakikita mo yung mga pangarap mo.
Di ba kapag ikaw may crush, may nakikita mong picture na excite ka? Ganun din po sa business kung pag-uusapan natin. Makita mo yung sample, kung bago ka, goal mong gadget, di ba? Goal mong sasakyan, goal mong travel. Ilagay mo po yan para ma-excite ka, maging masaya ka. And the more na masaya ka, guys, ako na magsasabi sa'yo, magre-release siya ng happy hormone. And sabi nga, yung positive vibes, sabi sa The Secret, like attract likes, di ba? Kung ikaw malungkutin, karamihan na ma-attract mo, malungkutin din. Kailangan, karamihan na ma-attract mo, puro problema rin, di ba? Pero kung pag ikaw sinimulan mo sa excited, kasi kasama sa excited yung positive eh. Kasi kapag ikaw positive, excited ka eh. Correct? Sabi ko nga kanina, kapag sa isip mo is positive, ang nararamdaman mo is positive. Pero kung isip mo, maging aware ka kung naiisip mo is negative na, yan, kailangan mong mag-consult sa mga mentor mo para, 'di ba, para ma-energize ka ulit, para mabigyan ka nila ng tamang consultation. Paano babalik ang excitement? Sa excitement naman, paano tataas ang excitement mo? I-hit mo yung mga small goals. Baby step. Sabihin natin, weekly, ang goal mo, basic, lalo na sa bago. What if weekly, mag-direct ka ng isa? Sa Neo Burst na lang, isang direct 5,000. Di isang buwan, meron ka ng 20,000. Bukod pa yun sa pairing. What if may 3 bangga ka? What if may 4 na bangga ka? May new line ka pa. Tama ba? Saka maganda po dito, madadagdagan pa yung taong matutulungan mo magbago ang buhay. Kasi hindi lang naman po tayo nagpapasali dito para kumita eh. Kasi kapag ikaw ang purpose mo, magpasali lang para kumita, ay 5,000 to, 5,000 to. Kung nagsasabi sa'yo, mahirapan ka sa business. Pero kung ang isip mo, purpose mo, makatulong, magbigay ng solution, lalo na sa mga OFW yung business partner natin, bakit mo sila ini-invite dito? Solution ito para umuwi ka na sa Pilipinas, hindi ka na mangangabuhan sa ibang bansa. Di ba? Kung ino-offer mo solution, excited ka na gawin ang business dahil makakatulong ka. Kasi sa business po natin dito, the more na marami kang matulungan na tao, the more na lalo kang aangat. Okay? Kaya kailangan excited, manood ka ng mga positive videos, mga motivational videos na malilip up yung energy mo. Huwag ka manood ng drama, huwag ka manood ng mga balita kasi hindi po yan makakatulong sa'yo. Okay, next tayo. Focus. Ang focus po, finish one course until successful. Dito po sa business natin, kailangan mo po ng laser focus. Mare, nasa ganitong industry ka na, mas maganda sa easy ka na lang or OBI. Kasi maraming ibang company dyan, mga bago, mag-o-offer ng mas maganda daw sila, mas maganda daw kitaan nila. Pero yung iba, nag-i-start pa lang. Wala pang 1 year, 2 years pa lang. Medyo critical po yun. Kasi kahit gaano kagaling, nagsarado na yung company, yung pinag-arapan mo, magbabalik, back to zero ka agad. Hindi katulad po sa ganitong business natin, yung company natin sobrang stable na. Yung team natin, yung team nyo, Ultimax, grabe. Sobrang inaangaan po namin yan sa Seacom. Diba, imagine, katatapos lang po ng gala nyo, di ba? Second anniversary. Imagine niyo sa 2 years pa lang, ang dami na nagkaroon ng resultang magaganda. Ang dami na napauwing OFW. And naniniwala ako kung magpo-focus ka dito sa ganitong business, isa-isa mo rin makukuha yung pangarap mo. Sa focus, sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. Diba kung makikita nyo yung laser, kahit ilaw lang siya, bakit siya nakakabutas, nakakadurog? Kasi concentrated po yung light niya eh. Kaya kung gusto mo dito maging successful, focus ka muna sa goals mo. Diba? Kung ikaw single, magpaka-single ka muna, wag ka muna mag-love life. Lalo na kung lalaki ka, babae ka, na nag-i-start ka sa business. Kasi parehas po yung may commitment. Diba? What is 2 years, 3 years na sacrifice? Pero long-term benefits. Tandaan nyo po ito short-term sacrifice. Type nyo nga, short-term sacrifice, long-term benefits. Kasi lahat naman po ng bagay, pwede mong balikan eh. Kasi sabi ko ngayon, ang daming distraction eh. Nandyan yung family, nandyan yung love life, nandyan yung kung ano man yung career na meron ka.
Pero hindi naman, kung may trabaho ka, okay ka, mag-part-time ka muna. Pero kung hindi yan mabibigay yung pangarap mo, guys, ako na nagsasabi sa inyo, fokusan nyo yung ganitong business. Kasi what if, ako nga po, sabi ko dati, what if mag-sacrifice ako ng 5 years? Kasi 10 years naman po ako naging empleyado, ganun at ganun pa rin naman ang buhay ko eh. Ang talagang natitira sa payslip, slip na lang. Di ba? Kaya sabi ko, what if mag-sacrifice ako from Quezon City, umalis ako sa Quezon City, umalis ako sa sarili naming bahay, nag-gab ako. Di ba? Para makapag-focus dito. And yun, the rest was history. Sa isa ko nakuha yung pangarap ko. And ang good thing po dito, hindi lang po ako yung kumikita ng maganda, pati po yung mga leaders ko sa ilalim. Meron na rin ako Montero, meron na rin ako sasakyan, nakapag-travel na rin sa iba't ibang lugar. Maganda po dito, naging blessing po ako sa maraming tao. Dahil sa focus na ginawa ko. Kaya kung gusto mo ng mas malaking resulta, focus lang. 'Di ba? Wala ka nakitang doktor pinagsabay attorney, 'di ba? Wala ka nakitang basketball player, imagine mo si LeBron tapos meron pang ibang sports sa ginagawa. Nag-focus sila sa isang craft and doon po sila gumaling ng gumaling. And galingan mo dito, mag-focus ka dito kasi the more na magpo-focus ka, bigyan mo 'to ng quality time, the more na bibilis kang gagaling, bibilis din po yung resulta mo. Okay, next tayo. Goal setting. Yan, napaka-importante po may target ka. Kasi kapag wala kang target, wala kang tatamaan. Sa pag-set po ng goal setting, SMART. Hindi po yan yung kalaban ni Globe. Di ba? Sa SMART, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Di ba? Kailangan, sa pag-set ng goal, lalo na kung bago ka, i-hit mo muna yung mga baby steps. Like, kailangan, ang goal mo, maka-attend ka muna maraming training. Di ba? Ang goal mo, basic muna. Kasi baka isang buwan ka pa lang or ka-join mo pa lang, gusto mo agad SUV agad. Gusto mo agad Ferrari agad. Eh, hindi po yung mangyayari. Agad-agad. Di ba? May process po yan. Sabi nga doon sa isang kasabihan ni Lao Tzu, a journey with 1,000 miles always begin with a single step. Di ba? Kailangan one at the time. Isa-isa muna, hindi pwedeng malaki yan agad. Kasi kapag nag-goal ka ng sobrang laki, parang yung kakain ka, mabibilaukan ka. Parang ganito yan, kung kakain ka ng isang lechon, di mo naman masusubo ng isang buo ang lechon eh. Kahit lechong manok yan, isang lechong baboy. Di ba? One bite at the time. Correct? Ganito rin po sa pag-set ng goal. Gawa ka ng dream board, mas maganda magpa-program ka. Ayan, isa sa pinaka-the best yan, matitip ko sa inyo. Kailangan mo po ng program. Magpa-program ka sa coach mo, sa prof mo, na matagal na may resulta, na nag-guide sa'yo, tapos humingi ka ng consultation. And yung consultation po about sa goal setting, I suggest, lalo na kung active ang mentor mo, every month, every week mag-consult ka. Isa po yan sa pinaka-the best. Kasi ang business na to, mahirapan ka kung mag-isa ka dito. Kasi ang daming distraction, maraming mga bagay na hindi ka naiintindihan, na experience mo, eh walang nagko-consult, wala kang tinatanungan. Kapag wala kang tinatanungan, minsan magkakaroon ka ng analysis paralysis, or kaya yung solusyon, pwede ka magkaroon ng solusyon na mali. Pero kapag ikaw nagko-consult ka sa iyong mentor, sa iyong prof, guys, mas bibilis yung journey mo. Bakit? Type nyo nga yung bakit. Di yan yung bakit ng Red Doors ha. Kasi kapag nagko-consult ka sa mga mentor mo, yung mga past experience nila ng sablay, mga mali nila, hindi mo na madadaanan. Tama ba? Ibig sabihin, yung shortcut sa success, mas mapapabilis. Kung si mentor mo nagkaroon ng sasakyan ng 2 years, ikaw pwedeng mas mabilis. Kasi hindi ka na naman tuturuan ng mga kabagal sa'yo eh. Di ba? Kapag ikaw magtatanong, magko-consult, parang sa doktor, nag-consult ka sa doktor, kahit sabihin natin magaling si doktor, kaya lang hindi mo naman sinasabi yung totoo kay doktor. Siyempre, yung ibibigay niyang reseta sa'yo, mali. Parang ganito,
Pumunta ka sa doktor, masakit ang tiyan mo. Kaya lang, yung pumunta ka doon, ang sinabi mo, iba. Sakit ang ulo mo. Siyempre, ang bibigay niyang reseta sa'yo para sa ulo. Kasi yun ang sinabi mo. Correct? Guys, ganito po yan. Mas magiging mabilis ang resulta mo dito sa business kapag ikaw may pagtulungan ka sa mentor mo. Kailangan mo dito ng humility. Mag-humble down ka talaga. Magpa-coach ka, magpa-guide ka. Tignan mo, Manny Pacquiao, napakagaling na boxer. Pero bakit nakikinig sa kanyang coach, kay Freddy Roach? Kahit pag boxingin mo silang dalawa, wala namang kapanapanalo si Freddy Roach sa kanya eh. Pero bakit nakikinig? Alam niya kasi kapag makikinig siya, maganda yung mangyayari. Kaya I suggest, highly recommend, consult ka sa mga prop mo. Huwag kang mahiya kasi ang hiya, ego, yabang po yan. Nahiya ka, baka nahiya ako, busy si coach. I-approach mo siya kasi kami po, isa po sa mga turo sa amin ni Mentor Saro, huwag mong turuan yung hindi nagpapaturo. Huwag mong tulungan yung hindi nagpapatulong. Kasi baka turuan mo, hindi niya naman pala kailangan. Sayang oras mo, sayang din oras niya. Di ba? Kaya kung gusto mo ikaw, kaming mga mentor, lalo na sa mga ginay ni Mentor Saro, mas excited kaming turuan yung taong interesado. Ang sarap tulungan ng gusto magpatulong. Okay? Are you learning? Next tayo. Skills. Ang basic skills po na dapat mong matutunan dito, yan. Masterin mo po yung 5 fingers ng network marketing. Paulit-ulit lang po yan. Kahit, lalo na sa mga bago, masterin mo po yung 5 fingers. Di ba? Malamang lagi po ito nyo naririnig, pero sabi ko kanina, hindi lang sapat na narinig. Parang yung sa paglangoy, nanonood ka ng lumalangoy, marunong ka na ba lumangoy? Nagbasa ka ng book, How to Swim, marunong ka na ba mag-swim? Kahit panoorin mo yan ng 100 times, 1,000 times, kaya lang hindi ikaw lumulusong sa tubig, hindi ka matututong lumangoy. Kailangan i-apply mo. Correct? Ganon din po sa 5 fingers. Una, prospecting. Di ba? Dapat may prospect list ka. Hindi lang sapat na nasa isip mo. Di ba? Sa prospecting, ang dami na ngayon. Ang dami ng mga discarding ngayon. Pagandahin mo lang yung Facebook mo na dapat makikita na nasa business ka. Para lalo na sa babae, hindi ka basta-basta babastusin. Kasi kung ang pinapakita mo, profile mo, puro cleavage or ano, syempre, ang isip nila, binibenta mo katawan mo. Tama ba? Pero kapag nakikita niya na professional ka, di ba, na negosyante ka tignan, syempre, ma-intimidate sila sa'yo. Okay? Yan, prospecting. Kapag nag-prospect ka, invite mo. Marami naman paraan sa pag-i-invite, di ba? Tinuturo naman po yung skills na yan. Tapos, presentation, yan, marami tayong mga video sa Sicom, sa Ultimax, kahit bago ka pa lang, kahit hindi ka marunong mag-present, i-share, ano mo lang, watch together lang kayo. Or isi-send mo yung videos, yung mga videos na yung magpipresent, di ba? And ang pinaka-isa sa mga importante, lahat po yan importante ha, pero syempre, ang kailangan natin dito sa business natin is close deal. Kaya kailangan galingan mo mag-closing. Ako yung bago po ako, kahit yan matagal na, isa sa mga tekniko sa closing, nagpapa-ABC rule po ako. Galingan mo mag-ABC rule. Galingan mo maging bridge. 'Di ba? Kaya kailangan yung cross-lining, kailangan dumami kakilala mo dito, dumami connection mo dito, para mas ma-maximize mo yung ABC rule. Example, may kakilala kang teacher, OFW, para kung may prospect ka, magkaroon ka ng proper matching. 'Di ba? Kung may prospect ka na Gen Z, bata, marami kang leader or mga upline, mentor na Gen Z na may resulta, pwede mong ipakausap. Tulungan ka nila. Kasi sa business naman nito, tulungan naman po tayo eh. Tama ba? Galingan mo lang mag-bridge. Ako nagsasabi sa'yo, lalaki at lalaki ang grupo mo. And the more na malaki ang grupo mo, kailangan mo pa rin magpa-ABC rule, magpa-guide sa mentor or magpa-advise sa ibang mga mentor. Kasi minsan, yung leader natin, kapag lagi tayong kasama, too much familiarity sa atin. Meron ba dito matatagal na or yung mga leader nyo, tingin nyo, parang hindi na nakikinig sa inyo? Yan. I-maximize mo rin po yung ABC rule. Ang ABC rule po, hindi lang po to sa prospect ng hindi member. Kailangan din po to sa mga leaders na medyo nadi-disalign, may na energy, may na production. Pwede humingi po kayo ng consultation sa ibang mga pro
and mabibigyan yung mga mentor nyo or yung mga leader nyo. And higit sa isa sa 5 fingers, follow up. Yan, master nyo rin yung follow up kasi ako may nag-join sa akin after 4 years. May nag-join sa akin after 2 years. Yung pa yung naging kaya yung mga prospect nyo na hindi nag-join, wag yung awayin. Malamang wala lang silang pera sa ngayon, o kaya lang, malamang wrong timing ka lang. Basta hindi sila nagsabi ng no, wag mo silang awayin, wag mo silang i-block. Di ba? Kasi the more na, lalo sample, bago ka pa lang. Ako, ang mindset ko po dito, yung bago ako, yung mga pinipresentan ko, pinagpapraktisan ko lang sila eh. Ang goal ko dati, everyday, 10, mga pag OPP pa lang yun ha, offline pa po yun. Ang goal ko everyday, may 10 ako mapresentan. And gigil ako mag-present ng 10 kasi alam ko, kapag everyday nagpipresent ako ng 10, gagaling ako mag-talk. Di ba? Sabi ko nga, training. Isa yun sa training ko, may sumasali. Yun ang maganda. Habang ang mindset mo is nagtitraining ka lang, gusto mo lang gumaling, kaya lang paulit-ulit, sabi ko nga, repetition is the mother of all learnings. Pag paulit-ulit mo yung ginagawang isang bagay, gagaling at gagaling ka. And doon po unti-unting lumaki yung grupo ko. Kaya suggest ko kapag yung prospect nyo ayaw sa ngayon, nag-no kasi wala pang pera, huwag nyo awayin. Yung iba dyan, sabihin natin, baka kasi wrong timing ka, kamamatay ng pusa niya, di ba? Mahal na mahal niya. Siyempre, malungkot yun. Walang gana sa buhay yun. O kaya kakabreak lang sa jowa, tapos ini-invite mo. Iniwalayan ng asawa. O kaya kaka-promote lang sa business, kaka-promote sa trabaho, kaka-abroad lang. Huwag niyong awayin yung mga nag-no sa inyo. Basta't hindi kayo inaaway, walang sinabing masama sa inyo, build mo pa rin yung connection. Kasi the more na connected ka pa rin sa kanila, tapos nakikita nila, step by step, gumaganda yung buhay mo. Guys, ako na nagsasabi sa inyo, siya na magtatanong sa iyo, pwede pa ba ako sumali dyan? Ang daming beses na po nangyari sa akin yun. Di ba? Nakikita na nagta-travel ako, kasasakyan ako, i-message ako, pwede pa ba ako dyan? Isesend ko lang yung bank account ko, pwede pa. Bigyan kita ng program. Tapos kinabukasan, nag-join na. Wala nang presentation. Sa follow-up, isa sa mga tekniko sa follow-up, yan. Sample, kapag birthday, magbibuild ka ng connection doon eh. Makikita nyo naman sa settings yan sa Facebook ng mga by birthday, di ba? Batiin mo pag may birthday. O kaya kapag Mother's Day, Father's Day, Pasko, basta kung ano yung pwede kang makapag-build ng connection, hindi yung puro follow-up mo business. Bibuild ka ng rapport. Okay? And sa skills, sobrang dami pa yan. Kaya kailangan umattend ka ng maraming training. Wag kang mananawa sa training kasi kada isang presenter meron at meron kang matututunan na ikakalaki ng business mo. Okay? Meron pa ba? Next tayo. Ayan. Sabi nga dito, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, will be successful. Okay, napakaganda, no? Okay, kaya kailangan, guys, marami kasi nagsasabi, ay, kapag nagkapera ako, magkakasaksakan ako, magiging masaya na ako. Kapag kumikita ko ng 6 figures, kumikita ako ng 7 figures income, malaki na grupo ko, magiging masaya na ako. Guys, ako na nagsasabi sa inyo, dapat habang ginagawa mo pa lang itong business, dapat masaya ka na. Dapat masaya ka na. Dapat isa sa mga tip ko sa inyo, sa mga bago pa lang or ilang taon na dito sa business, kung gusto mo maging successful po dito, dapat magkaroon ka ng clear vision. Type mo nga clear vision. Parang sa kotse, kung ang kotse malabo, hindi makita ng driver yung dinadaanan niya, tingin mo ba makakapunta siya sa destination niya? What if sa bundok sila pupunta? Malamang na laglag na yan sa bangin. Tama ba? Guys, ako nagsasabi po sa inyo, once na gagawin mo po itong business natin, dapat
clear na sa'yo yung mangyayari sa'yo 3 to 5 years from now. Ulitin ko ha, dapat malinaw na sa'yo na 3 years, 5 years from now, magiging big time ka. 3 years from now, o less than 3 years, madadrive mo yung first car mo, madadrive mo yung dream car mo, makakapag-travel ka sa abroad, sa iba't ibang bansa na gusto mo. Diba? Magiging blessing ka sa pamilya mo. Dapat, habang ginagawa mo na tong business, dapat clear na sa'yo. Kasi kapag clear sa'yo yung vision mo, kung ano mangyayari sa'yo dito 3 to 5 years from now, ako nagsasabi po sa inyo, dahil maliwanag yung vision mo, yung mga short-term discouragement, short-term failure, mga setback, yung mga hirap na mararaanan mo dito, hindi mo basta-basta indahin eh. Correct? Kasi alam mo kung saan ka papunta. Alam mo kung anong magiging buhay mo dito. Parang ganito, may isang nanalo sa loto. Nanalo siya ng 10 million. Kung ikaw ba nanalo ka sa loto, gawin na natin 100 million. Kung ikaw ba nanalo sa loto, masaya ka na? Ngari, binobola yung number, nanonood ka, nakita mo tumama ka sa loto, masaya ka na ba? Kita mo yung number mo, tumama. Diba sobrang saya mo? If ever, di ba? The question is, nakuha mo na ba yung pera? Di ba hindi pa? Kasi napanood mo pa lang eh. What if sabihin ng loto, ay makukuha mo yung pera after 1 month? Mabubullshit ka ba? Mababad trip ka ba? Di ba hindi? Kasi alam mo na makukuha mo pa rin kahit matagalan. Correct? Ganito rin po dito sa business natin. Kung ikaw naman sure na sure, kaya sabi ko nga, paniwalaan mo, clear vision, malinaw na malinaw sa'yo, darating at darating ang time na magiging big time ka, ikaw yung puputol ng kahirapan sa pamilya mo. Kung ikaw taga-probinsya, ikaw yung unang magkakaroon ng sasakyan sa pamilya mo, sa probinsya nyo, sa kamag-anak mo. Kasi nangyari rin po sa akin. Di ba? Mga kapatid ko po, puro professional. Ako lang po yung undergrad. Pero nauna po ako nagkaroon ng sasakyan sa kanila. Naka-SUV pa ako. Di ba? Pinanghawakan ko lang po yung vision na nakita ko dito. Kasi kung hindi ko po siya pinanghawakan, yung mga dinaanan ko dito, ako po nagsabi sa inyo, wala naman instant success, walang elevator to success, pero naniwala ako sa vision ko. Yun, isa-isa ko rin nakuha yung pangarap. Are you learning? Gusto niyo ba ng kwento? Last? Patype nga ng number 8 kung gusto niyo ng kwento. Itong kwento na to, ito yung tumatak talaga sa puso ko. Ito yung nagpa-motivate talaga sa akin. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo na vision kanina. Ayan, dami nag-8. Thank you. Ayan, ito na yung kwento. Sa isang lumang paaralan ng lumang bayan, di ba, napakaluma na. Lumang paaralan, lumang bayan pa. Meron po doon isang grade school student. Pangalanan na lang natin si Juan. Okay, si Juan, meron silang project. Sabi ng art teacher nila, si Juan, I think grade 6. Sabi ng art teacher nila, lahat kayo student, ang project nyo, sa isang kartolina, i-drawing nyo yung pangarap nyo. I-drawing nyo yung gusto nyo mangyari sa inyo 25 years from now or 30 years from now. Yan sinabi ng teacher. Si Juan, napaka-excited. May pangarap. Ang ginawa ni Juan, di ba sinabi ni teacher kung ano yung gusto niyang makuha paglaki, i-drawing. Si Juan, mapangarap na bata. Nag-drawing siya ng malaking rancho, malaking farm na maraming building, may mga gandang kabayo, basta sobrang gandang rancho, sobrang gandang farm na maraming tao. Napakaganda talaga. Tapos yung time na ipapasa na nila, yung pinasa ni Juan yung drawing niya, yung pangarap niya na drawing, biglang tinitigan ng teacher na babae, tapos tinitigan si Juan. Biglang napaisip yung babae. Yung teacher, sabi niya, Juan,
Parang yatang hindi ito specific tong pangarap mo. Sabi ng teacher, tandaan mo, nandito tayo sa nayon, nanay mo magsasaka, tatay mo magsasaka, lolo mo magsasaka. Parang hindi maganda yung mangangarap ka ng sobrang taas. Kasi alam mo ba, Juan, kapag mangarap ka ng sobrang taas, kapag ikaw bumaksak, masakit. Ako nga, ilang taon ng teacher pa rin eh. Di ba? Yung teacher, hindi naniniwala na makukuha ni Juan yan. Sabi ng teacher, o Juan, bibigyan kita ng isang chance. Ang gawin mo, Juan, palitan mo yan, drawing mo. Dapat yung pangarap mo, specific mo lang. Dapat ilagay mo lang yung katamtaman lang, yung kaya mo lang makuha. Siyempre, si Batang Juan, yun ang pangarap niya eh. Diba usually ang bata mapangarap, correct? Yung umuwi si Juan, nakwento niya sa tatay niya, tatay, ganito po, may project kami. Sabi ni teacher, i-drawing daw namin yung pangarap namin. Ito po yung pangarap ko, tatay. Kaya lang, nagalit siya sa akin yung pinasa ko kasi masyado daw mataas yung pangarap ko. Ngumiti na lang yung tatay. Sabi ni Juan kay tatay niya, tay, ano po ba yung gagawin ko, tay? Sabi ni Juan, sabi ng tatay ni Juan, ganito yan, anak. Kung ano yung pangarap mo, paniwalaan mo, huwag mong papanakaw sa iba. Yun yung sinabi ng tatay. Kaya si Juan, yan, kinabukasan, ipapasa niya ulit yung project. Yung tinignan ng teacher, hindi binago ni Juan. Kung ano yung drawing niya ng malaking rancho, may farm na maganda, maraming building, yun pa rin yung ginawa niya. And si teacher nagalit. Sabi ni teacher, iba sinabihan na kita, Juan, dapat yung pangarap mo, liitan mo lang kasi nandito lang tayo sa maliit na nayon. Huwag ka dapat mangarap ng sobrang taas kasi masakit yan kapag bumaksak ka. Inuubos mo ba pasensya ko, Juan? Yung teacher nagagalit na. Sabi niya, kung hindi mo papalitan yan, lalagyan kita ng fail. Si Juan, ngumiti lang. Sabi ni Juan, okay lang po ma'am. Pangarap ko po yan. Yan po yung gusto kong marating sa future. Hindi ko po yan papalitan kasi yan po talaga yung pangarap. And after 30 years, move forward tayo. Si teacher pa rin. And may time na kailangan nilang pumunta sa isang field trip na malaking rancho, malaking farm. And si teacher, yung tinuturoan pa rin, mga grade school pa rin, mga bata, na unang bumabas yung mga bata sa bus. And pagbaba ni teacher, sa malayo, may sumisigaw sa kanya, teacher, teacher, teacher. Napapatingin si teacher, nakita ni teacher may gwapong lalaki, matipuno, napakagwapo, mukhang mayaman, sumisigaw, teacher, teacher, teacher. Na excited, masaya. Sabi ng teacher, sino ka ba? Kilala ba kita? Yung bata, yung pala si Juan. Yung sumisigaw sa kanya na teacher, teacher. Excited magkwento. Sabi niya, teacher, teacher, tignan mo to. Tignan mo tong rancho. Tignan mo tong farm. Teacher, yan po yung direnowing ko. Yung sa art project po natin dati. Excited magkwento si Juan sa mga naging nakuha niya na pangarap niya, sa mga naging resulta niya. Alam niyo ba guys, habang nagkukwento si Juan, si teacher dahan-dahan lumuluwa. Dahan-dahan tumutuloy yung luwa sa mata niya. Si Juan naman excited, kinukwento, teacher, ito na. Yung mga hayop, yung farm. Sobrang excited. Napansin ni Juan, si teacher, umiiyak. Sabi ni Juan kay teacher, teacher, hindi ka po bang masaya sa mga achievement na nakuha ko? Hindi ka po bang masaya sa buhay na meron ako ngayon? Alam niyo ano sinabi ni teacher? Anak, Juan, masaya ako sa iyo. Sobrang saya ko sa nakuha mo yung drawing mo dati. Kaya lang, alam mo bakit ako naiiyak? Na-realize ko sobrang daming bata ko pala na pinatay yung pangarap. Ang dami kong batang sinabihan na baguhin yung pangarap nila, nakinig sila sa akin, kaya ganoon na lang din ang buhay nila. Buti na lang ikaw, Juan, kung ano yung pangarap mo pinaglaban mo. Hindi mo pinanakaw sa akin, hindi mo pinanakaw sa ibang tao yung pangarap mo. Hay, anong moral lesson? Guys, mga prof, along the way na ginagawa mo tong business natin,
Marami dyan na parang teacher, isa kamag-anak mo, pamilya mo, karelasyon mo, sasabihin na hindi mo kaya yan, hindi para sa yan, mahirap yan. Hindi ka magiging successful dyan. Una-unahan lang yan. Maraming mga tao dyan magdi-discourage sa'yo. Marami dyan nanakawin yung pangarap mo. Correct? Pero sabi ko nga kanina, kung magkakaroon ka lang ng clear vision, na darating yung time, magiging big time ka. Darating yung time, makakatulong ka sa pamilya mo. Darating yung time, hindi lang ikaw yung na-inspire. Darating yung time, ikaw na yung magiging inspirasyon sa maraming tao. Ako nagsasabi sa inyo, wag kang mag-give up. Ipaglaban mo kung ano nakita mo. Kasi ikaw yung nakakita, ikaw nakarinig, ikaw nakaunawa na makuha mo yung pangarap mo. Thank you so much mga prof.